Magaling magpaliwanag si Miss Arabella pero hindi ako kampanting makinig lang kaya sinulat ko ang lahat ng mga mahalagang detalye mula sa kanya. Ang galing lang dahil mabilis kong nakuha kung paano niya ginagawang trabaho niya. Sa sobrang bilis, hindi ko na namalayan na hapon na pala. Sandali lang ha, may kailangan lang akong tawagan. Doon ko na sa labas kakausapin dahil hindi naman ito tungkol sa trabaho, Francesca. No problem, Miss Arabella. Sabi ko naman na nakangiti. Bibigyan ka rin ng IT department mamaya ng official company phone. Tandaan mo, dapat laging bukas at hindi pwedeng malubat. Naunawaan ko, Miss Arabella. Gaya ng sabi niya, ilang minuto lang payat at halatang galing sa IT department dahil sa pormahan. May makapal na eyeglass at sleek back na buhok. Hi, sorry. Hinahanap kong bagong assistant. Ikaw ba yon? Maaga pa akong tumayo para salubungin siya at magpakilala. Yes, I'm Francesca Moretti, ang bagong assistant ni Mr. Russo. Para sa isang nerd, may pagkasyoso siya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Halatang in-inspection niya ako. Sanay na ako sa ganun kaya hindi ako naasiwa. Ikaw si Miss Francesca Moretti? Oo nga, tumango lang ako at ngumiti in a very professional way. Sa'yo nga pala to. Inabot niya sa akin ng isang bagong cellphone at isang tablet. Parehong high-end. Ito ang official company phone mo. Nakasave na dyan ang number ng boss mo at nasa contacts ko na rin yan. Pati work email mo, nakaset na dyan. At ang tablet, nakakonfigure na para madali mong ma-access ang system ng kumpanya. May access ka sa calendar ni Mr. Russo. Paliwanag dito sa akin. Kung nahihirapan ka, huwag kang mahihiyang magpatulong. Nasa IT department lang kami. Pero kabisado ko ng lahat ng tools na yon, kaya gumiti lang ako ng magalang. Hindi na, salamat. Anong pangalan mo? Kenneth, nasa P floor kami kung may kailangan ka. Paalis na sana siya pero bumalik ulit at nagsalita. Ang ganda mo, Francesca. May boyfriend ka na ba? Ano daw? Talaga bang may mga ganito sa opisinang to? Hindi ko talaga inaasahan ang tanong niyang yun, lalo pat mukhang mahihain si Kenneth. Wala akong boyfriend at hindi rin ako interesado na magkanobyo sa ngayon. Ngumiti lang si Kenneth at nagdagdag. Sige, sabihan mo lang ako kung sakaling magbagong isip mo. Saka tutuluyang umalis. Habang ako naiwan na gulat dahil sa sobrang unprofessional na eksenang yon para sa akin. Hinayaan ko na lang at bumalik na ako sa mesa ko. Sakto naman na nagring ang telepono kaya sinagot ko na kaagad. Russo Group, Office of the President. Good afternoon. How may I help you today? Ikaw na naman. Napapikit ako saglit. Agad ko nakilalang iritadong boses ng boss ko sa kabilang linya. Hindi ko pa siya nakikilala ng personal pero parang nakikinikinita ko na may gumapang na kilabot sa likod ko. Pakiramdam ko tuloy nakikipag-usap ako sa pamangkin ni Satanas. Huminga ako ng malalim at kalmadong nagsalita. Yes sir, ako po ulit, ang bago niyong assistant. Natatandaan niyo naman po siguro ako. I remember you. You made sure I do. Medyo naubos ng pasensya ko pero boss ko siya kaya tuloy lang. Sir, I'm here to assist you. Palaban ka ha? At hindi na nga ako nakapagtimpi. At kayo naman po, sobrang bastos ninyo. Aba, kailangan ko pa bang ipaalala sa yun akong boss mo? Lalo tong sumungit para magbubuga ng apoy at asupre. Miss, listen to me. Wala akong pasensya at lalong ayaw ko sa mga insubordinate na empleyado. At ako naman po, hindi ko palalampasin ang pambabastos. Sabay baba ko sa telepono, sa sobrang galit ko, nanginginig ako. Loko yun ha, ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Kalalaking tao, daig pang nireregla. Hindi ko inalis sa mga mata ko sa telepono. Galit din ako kaya hindi ko na napansin na sa likod ko na pala si Miss Arabella. Binabaan mo ng tawag ang boss mo? Tanong niya sa akin. Nagulat ako, syempre. Miss Arabella, sorry talaga. Ang bastos kasi eh. Inasahan ko magagalit siya sa ginawa ko pero imbis na pagsabihan ako, tumawa pa to. Hindi lang basta tawa kundi hagalpak talaga. Tumigil lang siya dahil maluha-luha na siya. OMG! Magiging masaya to! Aniya. Pero alam mo, tama ka Francesca. Huwag mong hayang apak-apakan ka niya. Kasi Miss Arabella, hindi pa nga niya ako kilala pero parang gusto niya na akong lamunin ng buhay at tanggalin sa trabaho. Sumiryoso si Miss Arabella. Francesca, here's one thing you should know about Floyd. Ayaw niya sa mga duwag. Kilala kong batang yon. I practically raised him.
Kapag hindi ka lumaban, iisipin niyang mahina ka. Definitely tatanggalin ka niya. For all I know, tinitesting ka lang niya. Gusto niyang malaman kung paano ka mag-respond. Bastang payo ko sa'yo, kailangan lagi ka matalino sa pagsagot sa kanya. Salamat po sa tip, Miss Arabella. Ngumiti siya. Anyway, kailangan ko na ring umalis ng maaga. Kaya mo na ba dito? Tumango ako at lumabas na siya. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Pagdamping ng likod ko sa upuan, tumunog ulit ang telepono. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Dahil alam ko na kung sino yon. Russo Group, Office of the... Hindi ko pa man tapos ang sasabihin ko, sumingit na kagad siya. Where is Arabella? Hay nako, heto na naman kami. Back to square one. Sir, wala po si Miss Ara. Kakaalis lang po. May tutulong po ba ako sa inyo? Are you aware na nakakainis ka? Reklamo niya sa kabilang linya. Sir, ako pong bago niyong assistant. Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto kong makausap si Ara. Alam ko hindi pa siya due para umalis papuntang London ngayon. Halos matanggal ang tutuli ko sa tenga sa sigaw niya. Pero gaya ng dati, hinabaan kong PC ko. Yes sir, hindi pa nga po. Pero alam ko nagre-ready na siya. From now on, sa akin yun na po dapat ipasa mga task nyo. Napaka-epal mo. Hindi ko nga alam kung tatagal ka sa kumpanya eh. Binabaan mo pa ako ng tawag. Ako na boss mo. Natahimik ako. May point siya. Pero syempre, kung tatanggalin niya ako, aba, bibigyan ko na lang siya ng dahilan para gawin yun. Mawalang galang na po. Siguro nga epal ako pero sa palagay ko naman, binabayaran ako ng kumpanya para maging epal at maiwasan yung gawin ng mga mabibigat na trabaho. Kung problema po yun sa inyo, malaya kayong baguhin ang job description ko. Ako po mag-a-adjust. Tungkol po sa tawag kanina, hindi ko po kayo binabaan, sadyang na-disconnect lang po ang linya. Siyempre ang lahat ng yun ay sinabi ko sa magalang at professional na paraan. Nagkunwari akong inosente. Basto si Floyd Russo, pero kailangan ko pa rin ng trabaho. Good, mabuti tanda kang harapin ng lahat ng iuutos ko. Just to be clear, marami yun. Pagbalik ko dyan, bibigyan kita ng detalyadong listahan ng trabaho mo at mga expectations ko. Concerning naman sa sapat na sahod, dapat bang bawasan ko na yon? Hindi ako papayag sa ganun, never. Tama po kayo, sapat siya. Pero kung dadagdagan yung workload ko, dapat din po nadagdagan ng sahod ko. Lalo na kung ako magtitimpla ng kape nyo. Napangiti ako. Karaniwan tapos ng usapan kapag sahod ang usapan. Sa totoo lang, baka balikan kong dati kong boss. Bukang masisisanti ako ngayong first day ko. Hindi ko nga alam kung tamang sahod na offer sa'yo eh. Puro kabiro. Wow ha, ngayon pa lang nangihingi ka na ng raise. At regarding sa kape ko, baka hindi mo kuha ang timplang gusto ko. Wala akong balak na makipagdaldalan sa kanya. Sir, marami po akong ginagawa, pero bahagi pa rin ng trabaho kung sagutin ang mga tanong ninyo. Yun nga lang, nauubos ang oras ko. Pero wag po kayong mag-alala. Matututo din ako na timplahin ang timplang gusto ninyo. You better be ready when I come back, Miss Moretti. Babala ni Mr. Russo sa akin bago ibinaba ang tawag. Gosh, mukhang nakuha kong pikon niya. Hindi niya ako sinisanti over the phone, baka gustong gawin in person. Mahabang araw ko sa trabaho pero ayos lang. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, lumabas na ako ng building. Malayo pa lang nakita ko na si Danica. Nasa loob siya ng kotse pero nakabukas ang mga bintana. Kaya kita ko pati si Liam na nasa car seat niya sa likod. Balak naming pumunta sa mall ngayon para bilihin lahat ng kailangan ni Liam para sa geeker. Bestie! Kumusta naman ang first day mo sa bagong trabaho mo? Bunga ni Danica sa akin. Punong-puno siya ng sigla at ngiti. Kung alam niya lang, Danica, feeling ko kailangan ko tawagan ng tito mo at magmakaawa sa kanya para ibalik ako sa dati kong trabaho. Hindi ko may tagong panlulo mo. Pero ikaw muna, kumusta naman ang interview mo kanina? Napating si Danica sa akin, gulat na gulat. Hoy, hindi nga. Francesca, umamin ka sa akin. Natanggal ka ba sa trabaho mo? Sa unang araw mismo? Ikwento mo na mamaya na sa akin. Natatawa man, nagawa ko pa rin ikwento kay Danica ang naging takbo ng unang araw ko sa Russo Group. Pagdating namin sa mall, halos hindi na siya makahinga sa kakatawa. Diyos ko, Francesca, ikaw lang talagang kilala kong nakabangga agad ang boss niya sa unang araw niya. Alam mo bang halos kaidaran lang natin siya? Bata pa. Weh, ay nako, ang galing mo sa trabaho pero simpleng Google search hindi mo nagawa. Paninisip pa nito. Hindi ko naisip basta ang tinignan ko ang website ng kumpanya. Binasa ko pa nga lahat pero wala namang pictures o nabanggit tungkol sa edad niya. Naningkit ang mga mata ni Danica. Ang social media niya. Hindi mo man lang sinilip.
Napasinghap ako. Wala nga akong social media, hindi ba? Ay, oo nga pala. Lagi ko talagang nakakalimutan na nabuhay ka sa wrong generation. Mas gusto mo yung Stone Age era. Sabi niya habang kinukuha si Liam sa car seat nito. Pero as usual, huwag kang mag-alala, bestie. Nandito lang ako. Matanggal ka man sa trabaho, carry lang. Guess what? I'm officially hired. Namilog ang mga mata ko sa labis sa tuwa kasabay ng isang mahigpit na yakap. Talagang tuwang-tuwa ako para sa kanya. Sabi ko na nga ba, makukuha ka. Congrats! Binili namin ang lahat ng kailangan ni Liam sa mall pagkatapos ay nagdesisyon kami na dumaan na rin sa toy store. Mabait na bata si Liam kaya deserve niya ng reward. Gusto ko siyang pasayahin kahit na konti kaya pinapili ko siya ng laruan na gusto niya. Tumakbo si Liam sa mga aisle pero ang nakuha ng atensyon niya ay ang building block set at ayaw na nga niyang bitawan yun. Kaya yun ang binili namin. Siyempre, hindi nagpahuli si Danica at binilhan din si Liam ng laruan. Nang mapadpad kami sa tapat ng isang butik, may isang damit na nakakuha ng atensyon ko doon. Naka-display at talaga namang pinagmamayabang ng designer. Talaga namang maganda ito, talatang napakamahal. Hindi yun nakaligtas kay Danica. Hinatak niya ako. Tara, pasok tayo. Huy, baliw ka ba? Kita mga walang presyo. Malamang mahal yan. Hindi ako pwedeng magwaldas ng pera, lalo na sa mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Tumaas ang kilay niya. Excuse me lang, Miss Francesca Moretti ha? Baka lang nakakalimutan mo na nagtatrabaho ka na ngayon sa isang multinational company. At hindi ka lang basta empleyado, assistant ka ng CEO. Kailangan magmukhang kagalang-galang. At saka sigurado ako na malalaglag ang panga ng maldito mong boss kapag nakita kang suot yan. Elegante kaya? Ganito na lang. Kung nangihinayang kang bilhin yan, ako na lang ang bibili para sa'yo. Nataranta ako sa sinabi niya. No way, sobra-sobra ng tulong mo sa akin at hindi ako abusada. Yun naman pala, di pumasok at bilhin mo yan. Kung hindi ako talagang bibili at wala kang magagawa kung hindi suot yan. Tingnan ko kaibigan ko na may pagdududa. Kilala ko si Danica, siyang tipo ng taong gagawin talagang sinabi niya. Perong totoo, kaya ko naman bilhin ng damit na yon. May nakuha kong severance pay mula sa dating kumpanya ko at may malaking signing bonus din sa bago kong trabaho. Alam mo, tama ka. Tara na. Yaya ko habang karga-karga si Liam. Ang isang kamay ko ay ginamit kong panghila kay Danica. Pagpasok namin agad kami sinalubong ng isang magiliw na sales lady. Mabilis kong tinurong damit sa display at kagad niya akong inabutan ng size ko. Ma'am, may heels din po kami na bagay sa choice niyo. Bago pa ako makasagot, naunahan na ako ni Danica. Sige, pakikuha na rin ang size niya. Sa fitting room, sinukat ko ng damit, pati ng heels at napatitig ako sa malaking salamin. Hindi ako makapagsalita. Mas maganda pala yon sa malapitan. Sky blue ang kulay ng tela na may cream cut-out sa gilid. Pati tabas ay elegante. Square neckline at may dissenting slit sa kaliwang binti. Kung akong tatanungin, parang ginawa siya para sa akin. Alam ko maapektuhan ng bank account ko kung susumahin ang total ng lahat ng yon. Napakaganda kasi ng heels. Tama lang ang taas ng takong, kulay asul at may silver metallic accents. Elegante, simple at nakakabighani. Psst! Francesca, bilisan mo naman, hinintay ka namin, sigaw ni Danica mula sa labas. Napalingon ako sa lakas ng sigaw niya at mabilis na lumabas para pabigyan ng dalawa. Parehong napanganga si Danica at ang sales lady na naghihintay sa akin. Please lang, bilhin mo na. Kapag hindi mo binili yan, magkakagulo tayo. Pabirong banta ni Danica sa akin, pati ang sales lady ay nakisali na rin. Ma'am, parang para sa'yo talaga yan. Sa tagal ko sa trabahong to, ngayon lang ako nakakita ng perfect fit. Ang ganda mo talaga. Binola niyo pa akong dalawa. Nang mula ako sa hiyat, nagpasalamat din. Sa huli, binili ko pareho. Siyempre, hindi talaga tumigil si Danica, nakakasulsul. Gusto pa niya na dagdagan ko ng bagong pares ng underwear ang pinamili ko. Ano ba yan? Ano bang malay niya sa panty at bra ko? Reklamo ko? Basta, isuot mong lahat yan pag nakaharap mo ng boss mo. Remember, first impressions last, mahalaga yan. Sunod kaming dinala ng sales lady sa lingerie section at hindi ako nagbibiro. Halos mahimatay ako sa presyo. Pero itong si Danica kalmado lang. Ang pinili niya ay light blue lace set at ang lalong kinagulat ko ay nung magbabayad na. Ako na magbabayad ng underwear, regalo ko na sa'yo. Sabay kindat ng loka, lumapad ang ngiti ng sales lady at inayos sa mga pinamili namin sa paper bag. Come back again mga ma'am. Pagkatapos ay nag-dinner kami sa mall at pag-uwi namin ay pagod na pagod kaming pareho ni Liam. Yumakap lang sa teddy bear na regalo ng ninang Danica niya at kagad na nakatulog. Pagbalik ko sa kwarto ko, sinabi kong damit sa closet at saka naisipang i-google ang boss ko. Pero bago ko pa yun magawa, nag-vibrate ang company phone sa nightstand.
Kinuha kong phone at binasa ang mensahe. Darating ako bukas. Let's talk about your duties. Ihanda mong kape ko. Napabuntong hininga ko. Kung ganun, mas maaga siyang uuwi. Ibig sabihin baka mas maaga rin ako matatanggal sa trabaho.